So ngayon, kung gigil na gigil si Senator Bato de la Rosa, may isa pang gigil na gigil mga kababayan. Etong si Harry Roque. Bakit daw? Kung makikita nyo mga kababayan, tanggalin ko lang muna to. Yan. Ito yung source natin mga kababayan ha. Pero itinranslate ko na yan dito. So kung makikita nyo mga kababayan, lakayan ko lang. Yan. Meron kasing bagong House Bill na kung saan mga kababayan, ito yung yung 11178 na mas kilala natin bilang Anti-Troll Farm at Election Disinformation Act. Ngayon mga kababayan, nagreklamo po dyan etong si Harry Roque. Pakiramdam po kasi ni Harry Roque, masasagasaan daw po yung konstitusyon kung sakali na maipatupad etong 11178 or kilala na Anti-Troll Farm. Ngayon mga kababayan, ito mapapansin nyo, bakit gigil na gigil si Roque sa bagong House Bill na yan? Kasi mga kababayan, kung ikaw ay may troll farm para tirahin yung mga politiko, para tirahin yung mga vlogger na nagtatanggol sa gobyerno, tatamaan ka niyan. Naku, yung pinupunto natin mga kababayan, lahat na may mga troll farm, tatamaan yan. Kung nga tatanungin nyo, okay lang na maipasa itong House Bill na ito. Bakit? Para mabawasan yung fake news ng mga DDS. Lalo na ng mga vlogger. Lalo na ng mga troll na binabayaran ng mga to. Di umano. So ngayon, eto basahin natin mga kababayan, itong nakita nating balita. Sabi dito, ito yung source natin ha. People's Tonight. Kasi baka sabihin, gawa-gawa lang natin yan. Ngayon, nilipat ko lang yan dito sa dami account natin. Yan. So sabi dito mga kababayan, labag sa konstitusyon ang paghihigpit sa nilalaman. Pinuna ni dating presidential spokesperson at ngayon ay fugitive na si Harry Roque ang House Bill number 11178. Nakilala rin bilang Anti-Troll Farm at Election Disinformation Act at tinawag itong walang hiya at mapanganib na pagtatangka na kontrolin ang pampulitikang salaysay, haras ang oposisyon at patahimikin ng hindi pagsang-ayon sa mga boses bago ang 2025 na halalan. Inihayag ni Roque noong Martes, Disyembre 10 na siya rin ay naging target ng malicious and below the belt bashing mula sa mga troll farm na nauugnay sa iba't ibang politika. Ang anumang paghihigpit na nakabatay sa nilalaman sa aking legal na opinyon ay lubos na ipinapalagay na labag sa konstitusyon, sabi nitong si Roque. Kaya tutol po siya dito sa House Bill na 11178 or Anti-Troll Farm. Ngayon mga kababayan, ito magtataka kayo. Di ba nung nakaraan lang, sinasabihan nila bayaran daw kami. Sinasabihan nila, inaakusahan nila, binabayaran daw kami. Pero mga kababayan, alam nyo ba kanina, ito kwento ko lang ha, na naginip ako. Meron daw isang politiko na may mataas na posisyon dito sa ating bansa na ngayon ay nahaharap sa napakatinding issue na kung saan mga kababayan, yung politiko daw na yon, habang natutulog ako, napanaginipan ko tinipon, ibig sabihin, pinagsama-sama yung kanyang mga vlogger. Tapos mga kababayan, balita ko parang alam niyo yung kumukuha pa ng napakaraming troll para banatan ng banatan, di umano ang gobyerno. Kaya nga kung makikita nyo noong nakaraan mga kababayan, di ba may mga litratong kumakalat na di umano busy daw kaya hindi daw maka-attend sa patawag ng isang departamento ng ating gobyerno. Di ba iniiwasan niya yung mga hanggang sa nagpadala na lang siya ng sulat na idinidina yung mga kagaguhan o kalokohan na ginawa po niya. Tapos mababalitaan nating lahat, makikita natin na kung saan kasama niya yung napakaraming vlogger nila, and the same time mga kababayan, na andudun din yung mga vlogger na matitinding bumanat at manira sa ating gobyerno. Eto nga yan mga kababayan, hindi nyo ba napupuna at napapansin? Di ba nagkakagulo na at nag-aaway-away na yung mga vlogger? Ngayon, nung nakikita yon mga kababayan, di umano ayon sa panaginip ko, nung nakikita yon mga kababayan, nung kanilang sinusuportahan ng mga vlogger na nag-aaway-away yung mga vlogger niya at hindi na magkaintindihan dahil nagkakagulo na,
pinili niyang pagsamasamahin ito. At ngayon mga kababayan, ang tanong, nagkaabutan ba? Ako nagtatanong lang naman ha, nagkaabutan ba? Kasi mga kababayan, alam naman natin na kung ikaw ay vlogger, may hirapan kang idepensa yung tao na yon. Kasi ang daming issue na kinakaharap ngayon, tapos hindi pa maipaliwanag kung saan napunta yung kayamanan ng mga Pilipino, yung pera ng taong bayan, hindi maipaliwanag. Tapos ngayon, nagkakagulo pa kayo ng mga kasamahan mong vlogger. Nung nakita yun ng politikong yon, pinagtipon-tipon niya yung mga vlogger. Ngayon, ang tanong, nagkaabutan ba? Kasi lalakas ng loob nila mag-akusa. Nabayaran daw kami mga vlogger ng pro-government vlogger. Pero sila mismo mga kababayan, tinitipon pa nga at nakikipagkita pa nga mga kababayan dun sa politiko na yon. Siguro mga kababayan, dun dinala yung pera ng taong bayan. Ako nagtatanong lang naman. Kasi yan yung napanaginipan ko. Alam nyo, marami pang kwento yan eh. Marami pang kwento yan. Kaso nga lang ang problema, nagising ako kanina. Ano po? Anyway, mga kababayan, balik tayo dito. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit yung mga kaalyado ng politiko na yon dito sa House Bill 11178. Kasi mga kababayan, pag ito na ipasa etong panukalang House Bill na ito, asahan nyo na, mauubos yung troll farm nitong mga to. Hindi ba kayo nagtataka? Pag nag-comment kayo ng antay do sa politikong yon, ilan yung bumabakbak sa inyo? Dami, di ba? Once na mag-comment kayo, lalo na sa TikTok mga kababayan, babanatan kayo ng napakaraming troll doon. Kasi nga, sagana itong mga to sa pag-aalaga, di umano ng napakaraming troll farm. So ngayon mga kababayan, ito pa. Sabi pa dito, ito daw, katuwiran ni Roque, sa isang demokrasya, walang individual o institusyon ang maaaring magmanopula or magmanopolya sa katotohanan, idea o konsepto. Ako ay isang matatag na naniniwala sa malayang pamilihan ng mga idea or malayang pamamahayag. Kabilang ang mga post sa ating nating mga mababasa online. Dagdag pa nitong si Roque. So ngayon mga kababayan, ito yung dahilan kung bakit galit na galit etong si Roque dito sa anti-troll farm bill. Kasi mga kababayan, magigiba yung mga inaalagaan nila na mga troll. Kasi pagka naipasa itong batas na ito, wala na silang wala na silang taga-attack para sirain ang imahe ng mga politikong gumagawa ng tama. Kaya kung mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, vlogger ako. Kung akong tatanungin nyo, pabor ako dito. Bakit mga kababayan? Kasi mababawasan yung trabaho ng mga vlogger na itama yung mga disinformation. Mababawasan yung ginagawa namin na itama yung mga baling-balita na lumalabas, yung mga ipinapakalat, especially ng kampo nitong kabila na galit sa gobyerno at gagawin ng lahat para sirain ng gobyerno sa mata ng publiko. Kasi mga kababayan, kaya lang naman kasi ganado itong mga ito at malalakas ang loob at sinasabi nila na malakas pa rin sila ngayon kasi napakarami po nila. Napakarami po ng troll nila. Mga kababayan, kaya wag na kayong magtaka kapag ka nag-post kayo ng against dun sa politikong yon, sobrang dami ng babanat sa inyo. Biruin nyo ha, isa lang ang post nyo, aatakihin kayo ng napakaraming mga nagko-comment mga kababayan na mga wala namang mukha. Kasi nga, troll yung karamihan doon. So ngayon mga kababayan, yan yung isang dahilan at dito mahahalata nyo naman na talagang guilty si Roque dito at talagang gigil na gigil dito sa House Bill na ito kasi nga tatamaan yung mga inaalagaan nilang troll. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa isa. Medyo maikli lang yung live natin ngayon. Yan. Kung matatandaan nyo, noong 2023 may naging issue mga kababayan na kung saan etong si Lauren Badoy at saka itong si Eric Celis, nag-red tagging sila. At yung na-red tagging nila mga kababayan, hindi po normal na mamamayang Pilipino, isa ring mamamahayag na katulad nitong si Lauren Badoy. Kaso nga lang, yung na-red tagging nila mga kababayan, napakagaling na mamamahayag. So ngayon, etong si Atom Aurelio, hindi nagustuhan yung pag-red tagging sa kanya nitong si Lauren Badoy at saka nitong si Celis na naging dahilan mga kababayan para magsampa po ito ng civil suit
cases laban po dito kay Lorin Badoy at saka kay Celis. Dito kay Ka Eric. So ngayon, basahin muna natin etong yan. Etong summary nung issue, siguro 1 taon na yung nakakalipas. Sabi po dito, Atom Aurelio nagsampa ng 2 million civil suit laban kay Badoy at saka dito kay Celis para sa red tagging. Nag-hire ng broadcast journalist na si Atom Aurelio noong Lunes ng 2 million civil complaint laban sa dating Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorin Badoy at host Jeffrey Celis, retong si Ka Eric, dahil sa di umano'y red tagging niya kay Aurelio at sa kanyang pamilya sa kanilang TV show. Kasama ni Aurelio ang kanyang mga magulang at ang kanyang abogado na si Attorney Tony Lavinia sa Quezon City Prosecutor Office. Sabi pa dito, ito daw yung sabi nitong si Aurelio, mga kababayan. Ngayong araw na nagsampa ko ng kasong civil laban kay dating Yusek Lorin Badoy at kay Jeffrey Celis or etong si Ka Eric ay dahil sa kanilang mga pahayag at paninirang pure laban sa akin at sa aking pamilya sa pamamagitan ng kanilang programa sa SMNI. At sa social media, Aurelio said, nagsampa si Aurelio ng kasong sibil sa halip na reklamong kriminal dahil tinututulan daw niya ang kriminalisasyon ng libelo or libel, mga kababayan. So ngayon, since nagsampa itong si Aurelio ng 2 million civil suit cases laban dito kay Badoy at dito kay Celis, mga kababayan, malulungkot yung mga didishit dito. Natalo si Badoy at saka itong si Ka Eric. Ibig sabihin, mga kababayan, kung natalo etong si Badoy at etong si Ka Eric, mga kababayan, mali yung kanilang mga paratang laban dito kay Atom Aurelio. Yung kanilang pag-red tagging. Isang ka ba naman? Nagkatala, mga kababayan. Dati pang uso yan eh. Yung red tagging na yan, dati pa yan. Panahon pa ni Duterte, mahilig ng mag-red tagging. Yang sina Badoy, yang sina Eric Celis at yung Duterte Youth, mga kababayan. Mahilig na mag-red tagging yung mga yan. Nire-red tagging nila kung sino-sino, kahit yung mga sikat na personalidad, mga kababayan, or kahit nga yung atleta. Yung dating atleta natin, mga kababayan, na nakakuha ng gold, nire-red tagging din ng mga yan kasama yung si Panelo. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, nakahanap itong si Badoy at saka itong si Eric Celis ng katapat dahil tinapatan sila, mga kababayan, itong si Atom Aurelio at sinampahan sila ng civil suit, mga kababayan, at ito yung nagkakahalaga ng 2 million. So ngayon, ito yung balita na nakita natin kanina. Kasi ito, 1 year ago to, 2023 ata to, mga kababayan, etong balitang ito. So ngayon, ito yung nakita nating balita 6 hours ago na kung saan, mga kababayan, ito daw pong Kapuso News anchor na si Atom Aurelio wagi sa civil case na isinampa laban kina dating Yusek Lorin Badoy at Jeffrey Celis dahil sa red tagging o pag-uugnay sa komunista. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Nagwagi ang GMA News anchor na si Atom Aurelio sa civil suit ay sinampa nito laban kay dating Undersecretary Lorin Badoy at Jeffrey Celis. Kung maalala, ay dinimanda ni Atom ang dalawa matapos siyang iugnay sa Communist Party of the Philippines, pati na ang kanyang ina na si Carol. Sa desisyon ni Quezon City RTC Branch 306, Judge Dali Ruz Volante Prado, malisyoso ang red tagging at paglabag ito sa fundamental rights ng isang tao. Nagresultaan niya ito sa banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Ngayon, mga kababayan, since natalo etong si Badoy at saka etong si Ka Eric, pwede na natin silang tawaging fake news at mahilig mag-red tagging. Bakit? Natalo sila dito eh. Ibig sabihin, yung kanilang pag-red tagging dito kay Atom Aurelio walang katotohanan. Kasi natalo sila, mga kababayan. Di pwede na pala natin silang tawaging fake news, tagapagpakalat ng disinformation. Kaya kung makikita nyo kanina, galit na galit si Roque, mga kababayan, doon sa House Bill 11178. Kasi tatamaan po etong katulad nitong si Badoy at netong si Eric Celis. Tatamaan niya mga yan. At yung mga taga-SMNI, hindi ko naman nilalahat na mga fake news yung iba. Lalo na yung mga banatae. Tatamaan niya mga yan, mga kababayan, doon sa House Bill na yon. Kaya nanggagalaite etong si Roque.
So ngayon, pwede na natin silang tawagin ng paulit-ulit na fake news. Bakit? Natalo sila dito. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Binigyang diin ni Judge Prado na inabuso ni Badoy at Celisa ang kalayaan sa pamamahayag. Ipinalala ng hukom na mayroong limitasyon ang freedom of speech. Tama. Also dito, pinagbabayad ng mahigit 2 milyong pisong danyos sina Badoy at Celisa. Nagugat ang pagdedemanda ng Kapuso TV News anchor na si Atom noong 2023 matapos sabihin sa TV program sa SMNI ni Badoy at Celisa ang mga katagang nagmamalinis lang si Atom pero membro naman ng CPP-NPA at may dugong komunista pati ang kanyang ina. Nako! O ayan, maliwanag mga kababayan ha. Kung makikita nyo, pinagbabayad ng 2 milyon. Mahigit itong si Badoy at saka itong si Ka Eric. Eh yan naman mga yan mga kababayan, kayang-kaya naman nila yung 2 milyon. Etong ang si Jason sa mga kababayan, di ba magkano yung per month? Diyan sa SMNI. Bilang consultant, di ba 1 million yon? Ako mga kababayan, narinig ko lang din naman. And then nabasa din naman natin mga kababayan or kahit kayo, napanood nyo din naman na umamin etong si Jason sa na 1 million per month yung kinikita niya bilang consultant dyan sa SMNI. What if pa kaya etong si Loren Badoy at saka itong si Eric Celis? Kaya nga barya lang sa kanila. Barya lang sa kanila yung 2 milyon na yan. Pero yung kahihiyan, mga kababayan, yung matinding kahihiyan ng mga yan dahil fake news yung ginawa nila na pag-red tagging dito kay Atom Aurelio, dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda nila. Yung pera, oo, madali lang nilang bayaran kasi malaki naman yung kinikita nila dyan. Pero yung kahihiyan, sayang mamamahayag pa naman, etong si Eric Celis, etong si Loren Badoy, tinitingala ito dati mga kababayan eh. Diba tinitingala yan dati nung panahon ni Digong? Kaso nga lang mga kababayan, nung sumuporta at nagtanggol dun sa mga di umano'y naaakusahan mga kababayan at dun sa mga nakakagawa ng mali, nang dahil sa pagtatanggol nila sa mali, yun, kita nyo ngayon yung imahe nila ang sama na. Pumangit na ng pumangit. Ayan, pwede nyo nang tawagin fake news, yang si Badoy at saka yang si Celis. Bukod dito, pinagmumura rin si Atom Arroyo at pinagbantaan ng kanyang buhay. Wala pang pahayag ukol dito si Badoy at Celis. Ako sa Glenn Wego ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Ayan, diba? Wala pang pahayag si Badoy at saka si Celis. Mahirap talagang sagutin yan lalo na kung alam mo sa sarili mo na natalo ka dyan at pinagbabayad ka ng 2 milyon. Ditig 1 milyon sila mga kababayan. 1 buwan lang naman nila yung ibabayad nila dito mga kababayan sa natalo nilang kaso. Ang nakakahiya nga lang dyan, yung kanilang pag-red tagging ay fake news pala. Diba? Buti na lang nakahanap sila ng katapat mga kababayan na kung saan nakapagpatunay sa mata ng publiko na talagang fake news yung ibang taga-SMNI. Hindi ko nilalahat ha mga kababayan, pero fake news talaga yung lakad ni Loren Badoy dito at saka ni Ka Eric Celis. Kaya wag na kayo maniniwala sa mga yan.